Kung ang motor nyo ay kagaya nung sa akin, no? Kahit na hindi i-brake ay naandar, panoorin nyo to. Gagawa natin ang solusyon yan. Kakalasin nyo lang itong lever na to mga boss. Kung wala kayo ng number 10, dapat kasi meron kang ilaw. Okay, 10, yan, 10 mm. Kung sa motor nyo hindi nyo ito makalas, kailangan nyo kalasin to. Kalasin nyo itong ano, itong cover ng handlebar. Yan, may nut yun mga sir, no? Kalasin nyo yung nut para sa kusin ano, mamatay ang ilaw. Kailangan mong ilaw yung mamatay sa ilaw. Ayan, no? Mapapansin nyo to, dinikitan ko to ng ano, pangalan nun. Ayan, no? Tanggal na nga eh. Dinikitan ko nung yung low palara ng gamot. Wala rin kasi yan mga boss, may hukay na po yan. Kita ba sa video? Yan, tapat mo, hukay na po yan. Ano pong sanhin nagkakahukay? Tapat mo rito. Dito tapat mo rito. Andito sa kabila. Yan. Yan po ang ating brake switch. Ito po. Ayan o. Brake switch po yan. Ngayon, kung ito maayos po, pakikita ko no, pag susi nyo, no, kung ito maayos, nakalubog po yan yung brake switch. Hindi po under yung ating push button. Kahit na pindot nyo ng push button, ayan, hindi po under yan. Pero yan, once na naka-release po yan, ganyan, yan, ma-under ho ang motor. Kita mo na under. Diba? Tama, brake na ito. No? Naandar ang motor. Kaya ang gagawin natin ng paraan ito, dapat ito, pagka ito hindi nakapreno, dapat ho yan nakausling ganun. Ang diferensya ho nandito mga sir, no? Hukay na po kasi yan, hukay na. Okay? Sa mga kailangan ho natin, mga gamitin natin para ito yung magawa natin ng paraan, kasi nga lumubog na yan, no? Ayan. Unang-una, kailangan po natin ng ganito pong tornilyo mga sir. Itong tornilyo na to, nabibili nyo ito sa mga motor shop. Ito po yung madalas na kinakalabang sa mga motor natin. Wala nang problema kung kinakalabang man yan o ano man. Ito lang ho, mura lang ho to. Siguro makakabili kayo mga 5 piso hanggang 10 piso, no, mga sir. Siyempre kailangan natin ng panghigpit para dito, no? Okay, kailangan natin yun, panghigpit. At saka kailangan po natin ng barena mga sir. Sa inyo na ako kung anong balay ng available sa inyo. Yung talim po ng barena, ikumpara nyo na lang doon sa nabili yung tornilyo mga sir, no? Yun. Kailangan mo kasi mas maliit yung butas nito kumpara doon, ano? Tapos kahulihan, kailangan po natin lagaring bakal. Okay, meron kayong grinder, mas maganda po, mas mabilis. So simulan po natin. Ang kailangan po natin gawin ay babarinahan po natin ito. Mas maganda ho kung meron ho kayong gato mga sir, no? Kasi itong ginagawin ko ay delikado po ito mga sir. Delikado po itong gagawin ko. Baka po makadaples ay durog ang kamay. Kaya katulad yan, tumatakbo na oh. Kaya mag-iingat po kayo. Doon po sa eksaktong butas mga sir, doon po kayo magsisimulang mag-drill. Ano po? Mag-iingat po. Hindi po tayo nagmamadali. Mas importante po yung ating safety. Yan. Butasan lang po, ano. Yan. Baka naman po sobrang butas yung lumusot sa kabila. Okay? Mag-ingat po. Yung mga metal shavings po, baka po makali po yung mga mata mga sir, no? Ingatan po natin. Yan. Bago po itong talim na binili ko mga sir, kaya papapansin nyo, napakatalas po niya. Sa pagdidrill naman po, hindi mo kinakailangan na ang drill ay tumatakbo ng 1,800 RPM, ano? Kahit po bahagya ang ikot,
kakain po at kakain yan. Lalo't maganda ang talim nyo bago. Ayan. Mamasdan nyo ho yung butas, baka ho makalusot. So huwag ho kayo magmadali. Alali pa rin ho, safety sa ating trabaho mga sir, no? Lang, masakit yung pinagkayasan eh. Ayan. Isa na, tayo ay kulang-kulang sa gamit. Ito lang ang meron natin sa atin, ano. Ayan ang putol-putol to mga sir. Hindi lang kaya sana mainip. Nakita nyo yung lalim na yun. Pagka mga ganong kalalim na, siguro mga 1/4 inches na po yan. 1/4 inch, ano mga sir, kukunin nyo na po ito. Kung ito yung bolt, tanggalin nyo itong kanyang nut at saka itong kanyang parang washer na malaki. Makapasin nyo, hindi ko yan sakto, no, hindi lumulusot. So kailangan nyo dyan ng wala naman tayong pan-thread. Ito ho ay bakal. Itong ating bakal po ito mga sir, no. Tapos itong ating brake lever ay aluminum. So panoorin na lang ho, no. Pupersahin nyo yung pumasok yan mga sir. Ganun lang ho talaga. Wala tayong pan-thread ay yun. Pagka kumagat naman po yan, didiretso nyo lang. Kahit po pilipit yan, ipasok nyo sir, no? Kahit pilipit yan, ipasok nyo. Wala namang masama dyan kung pilipit man o ano man yan. Basta ipasok nyo mga sir, no? Tulak nyo lang. Babaon at babaon din yan mga sir. Pag bumaon yan, dire-diretso na po yan. Medyo magalit nga lang ito ipasok kasi saktong-sakto, hindi ko naluwangan. Makunat. Luwangan natin ng konti mga boss. Luwangan natin ng konti. Ingat po kahit baka makataples. Pag po na maples ay okay masugat. Ito lang po yung paraan sa mga nagtitipid, ano. Ngayon kung may pambili naman kayong bago, bumili na kayong bago. Ang problema ko kasi lagi na lang siyang kagagaya nun, lumulubog sa part na yun. Ito, no, kumagata tayo mga sir, no. Kailangan nyo ng panghawak. Kung may gato kayo, mas maganda mga boss. Kung wala man akong gato, hawakan ko na lang siya nito ang ating nyabi katala mga sir. Hawakan nyo lang muna para yung leverage nyo medyo laban-laban. Ayun, no, diba? Hindi kayo masyadong hirap. Kasi babawin nyo lang ho yan mga sir hanggat kaya nyo ibaon. Pagka ho medyo matigas na, tigilan nyo na ho. Ayan. DIY lang po tayo mga sir. Sa mga pobreng katulad ko mga sir na walang pambiling bago, ari po ito. Pasin nyo, napakatigas na po. Hirap na po ikutin. So grind ko po ito, puputulin ko, no, gamit yung ating grinder. Palalayuin ko ng ating cameraman at baka siya mahagip, no. Mahirap na ho tayo makadiskarasi pa ng bata. Bata po yung ating taga hawak ng camera natin mga sir, no. So ilayo mo nga ito at maliligo ito ng ng bakal. Lagay mo muna yun dun. Lagay mo dun.
Dito ka na, dyan ka lang ha. Tapat mo lang dito ha. Yung ating grinder. Delikado na tong grinder na to, kumakagat na. Hindi kasi magat yung lagaring bakal eh. Tapos, kailangan ating pliers. Babali natin to. Ngayon, kung itong sobrang ito, makakagawa pa kayo ng isa, mas maganda, no? Huwag yung tapon. Ngayon ito, aanuhin natin to, upunin natin to mga boss, no? Kung may kikil kayo mga boss, mas maganda po ano, kasi para kapantay po natin ano ang ating pinagtabasan. Makapansin nyo, pinasobrahan ko talaga. Bakit to? Kasi minsan pudpud na rin yung brake switch, hindi na rin nabot. Kaya nangyari, problema rin. Ngayon, unti-unti ko itong babawasan, susukatin ko doon hanggang sa makuha ko yung eksaktong na height nito, no mga sir. Tara, puntahan natin doon. Stop mo muna video. Sukat natin dito. Ayun, no. Natin kung lulubog na ito. Ayun, lumubog mga sir, oh. Diba? Ibig sabihin, kahit po siya ay masyadong mahaba, kasi nga gastado na rin eh, oh. Kulang pa nga eh, oh. Diba, oh. Tignan nga natin ngayon kung yun sample pa lang ano. Tignan natin, i-on ko ang susi. Oh. Ayun, na-on ko na. May ilaw na yung panel natin. Titignan natin to kung anda na sa push start mga sir. Yan. Ito. Ayan, ayaw niya na umandar, oh. So nangangahulugan, no, yung pong ating ginawa dito effective na po, no. Tignan nyo, ibabaw ko yung push start, ididiin ko ito. Ayun, oh, maandar na po siya. Yun po ang dapat ang ano, maliwanag po. Kasi kanina hindi pa ako na preno, na push start na, mali po yun ano. Mabilis pong mapundi ang inyong tail light, yung brake light nyo pagka ganun po ang proseso ang ginawa nyo. Yan, kagaya sa akin, oh, hindi na nailaw. Pundi na po ang tail light nun, ang brake pundi na, hindi na nailaw eh, oh. Pagka ganun kasi makakasira na kayo ng wala na, oh. Hindi na nailaw. Pakita mo doon sa likod.
So, ito po rito. So kung ang video na ito nakatulong sa inyo pagkagawa sa motor nyo, makakahingi po sana ng isang thumbs up at subscribe na rin po para sa mga future nating mga video na i-upload para sa inyo mga sir, no? Hindi lang para sa akin. Gusto nyo mag DIY, mas maganda yon, sarili nyo na lang kung gagawa, wala na kayong mabayarang labor, at least may karanasan po kayo. I'd say po sa inyo lahat, and God bless po.